Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Anne. Dear Kathy G. Sa mundo ng pag-ibig, alagaan, paiiwasan ang alaga kung alagang-alaga ka ang dapat mong gawin or alam mo ang dapat mong gawin. Kahit kasi ibinigay mo na ang lahat, kulang pa rin para sa kanila. Kapag naman mas inuna mong mahalin ang sarili mo, makukulangan pa rin sila at masasaktan kang ulit. Nakakalito, pero yun ang totoo. Kasi sa pagmamahal, may kanya-kanya tayong paraan para iparamdam yun sa mga taong mahal natin. Kathy, ako si Anne, I'm 28 years old, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at nagkaroon ako ng relasyon sa isang gwapo, matangkad at mabait na tao. Tawagin na lang po natin siyang si Ernesto. Nagtatrabaho bilang salesman sa isang sikat na mall. Mas matanda ako sa kanya dahil 24 years old lang siya noon, Kathy. Pero, hindi yun naging hadlang para mahalin namin ang isa't isa. Ay, ako naman oh. Oh, bakit? Anong nangyari? Ano ba yan? Nasira na yung sapatos ko. Bakit mo ba kasi sinusuot yan? Tingnan mo nga. Nakanganga na siya dahil sa reklamo. Wala naman kasi akong ibang sapatos eh. Ito lang eh. Kakalagay ko lang ng rugby dito kaninang umaga pero ayun, bumigay pa rin. Kakainis. Eh kasi naman ikaw, dapat di mo na sinuot. O kaya pinatahi mo na lang para mas maging matibay. Halika na nga sa department store. Tingin tayo doon, baka meron doon. Ha? Bakit? May nagtatahi ba ng sapatos doon sa loob? Ano ka ba? Hindi. Titingin tayo sa loob ng sapatos, baka may mura tayong mabili. Teka lang, sadali lang. Ann, wala pa kasi akong sahod ngayon eh. Sino naman nagsabi sa'yo na ikaw ang bibili? Naku, wag na Ann. Nakakahiya naman. Binila mo na nga ako ng mga bagong damit tapos sasama mo pa ng sapatos. Paano ko to agad mababayaran sa'yo? Ay, halika na. Pasok na tayo sa mall. Palitan na natin yung sapatos mo dahil naghihingalo na siya. Sige na nga. Salamat ha. Ito kaya mahal. Ano sa tingin mo? Parang mas bagay sa'yo to. Mas pwede mo siyang eterno kahit saan. Sige, ito na lang. Ang galing mo talagang pumili, mahal. Salamat talaga. Miss, may size 10 po ba kayo nito? Tingnan ko po ma'am kung meron. Teka to, size 10. Ito po ma'am, meron po. Actually, last na pares na lang po to, sir. Sakto para sa iyo ata talaga to. Try niyo po. Salamat, miss ha. Kung gusto niyo po, sir, ako na lang po magsusuot para sa inyo. Para hindi na po kayo mahirapan. Excuse me. May customer ka ata doon, no? Baka gusto mong asikasuhin muna sila. Sorry po, ma'am. Sige po, sir, ha. Baka naman ito. Bilisan mo na nga dyan, mahal, at na makaalis na tayo dito. Baka mamaya may lumapit na naman sa'yo at landiin ka. Ano ko ba, mahal? Nagsiselos ka ba? Hindi Ba't naman ako magsiselos? Hindi naman maganda yung sales lady na yun. Sige na, bilisan mo na dyan. Mahal, kahit naman sinong babae ang lumapit sa akin, hindi ko naman papansinin eh. Alam mo naman na ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko at tinitibok ng puso ko. Talaga? Ikaw talaga, parang sira. Alam mo talaga kung paano iibahin ang mood ko. Sige na, isukat mo na nga yan para mabili na natin. Medyo gutom na rin kasi ako eh. Sige mahal. Kathy,
Si Ernesto lang ang nagtataguyod ng pamilya nila kaya naman ginagawa ko ang lahat para matulungan siya sa maliliit na paraan. Alam ko naman na sasabihin niyo sa akin na bigay lang ako ng bigay at parang hindi na nag-iisip. Pero ganun naman talaga kapag nagmamahal ka, di ba? Wala ka ng pakialam kung walang matira para sa sarili mo, basta't mapasaya mo lang ang taong mahal mo. Ang tanging hiling ko lang naman noon kay Ernesto ay yung mahalin niya ako at maging tapat lang siya sa akin. Kathy, naging masaya ako sa relasyon naming dalawa at mas lalo kong minahal si Ernesto nang makwento sa akin ng ate Lani niya na masipag na tao talaga ang boyfriend ko at hindi matatawaran ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kaya naman, nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya pababayaan. Hello, Ann. Kumusta ka na? Hi, Ate Lani. Ito, maganda pa rin. Ikaw talaga? Ikaw, kamusta ka na? Hi, eto, kakumpisa pa lang ng araw pero sobrang pagod na. Okay lang yan, ate. Basta stay pretty pa rin, ha? Bakit ka nga pala napatawag? May problema ba kayo ni Estong? Yun nga, ate. Hindi ko alam kung may problema ba kaming dalawa. Kasi ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa akin eh. The last time na nagkita kami, parang wala siya sa sarili. Ang lalim ng iniisip. Kapag tinatanong ko naman siya kung anong problema, wala namang sinasagot sa akin. Ay, pagpasensyahan mo na lang ang kapatid kong yun, Ann, ha? Ayaw kanya siguro mag-alala pa sa kanya kaya hindi nagsasabi. Hindi nagsasabi? Anong problema niya, ate? Kaya siya nasa Bulacan kasi may naiwang problema sa probinsya. Nasangkot kasi siya sa rambulan. Hindi naman siya yung direktang gumawa ng problema. Bale, yung mga kaibigan niya naman. Nag-inom kasi sila dahil birthday ng isang kaibigan. Tapos may napagtripan na isang lalaki na lumabas na lang sa sasakyan kasi naflatan ng gulong. Tapos ayun, pinagsusuntok. Grabe yung tinamong tama ng lalaki at na-ospital. Kaso anak pala ng isang maimpluwensyang politiko. Kaya ngayon, hinahunting sila. Ha? Totoo ba yan, Ate Lani? Oo, pero ang totoo niyan, hindi kasama si Ernesto sa nambugbog. Inawat pa nga niya yung mga kaibigan niya. Diyos ko. Kaya naman pala palagi siyang parang ang lalim ng iniisip eh. Kaya pagpasensyahan mo na lang siya, Ann. Hindi ko lang kasi maintindihan. Bakit hindi niya to sinasabi sa akin? Maiintindihan ko naman yun. Siguro ayaw kanya mag-alala pa. Ayaw niya na lang dumagdag sa isipin mo. Kaya siguro nilihim na lang niya. Naawa na nga ako sa kanya eh. Pasensya ko na talaga, Ann. Ay, naku Ate Lani. Okay lang yun. Maayos din ang problema ni Ernesto. Mabuti naman at naisipan mo na rin magpakita sa akin. Pasensya ka na ha. Busy lang kasi ako sa trabaho eh. So, kamusta naman yung pakiramdam mo? Ako? Okay lang naman. Ikaw? Yung totoo, Ernesto. Okay lang talaga ako, mahal. Nakausap kami kahapon ni Ate Lani. Sinabi niya sa akin yung problema mo. Mahal, bakit naman hindi mo sa akin sinabi? May intindihan ko naman yan eh. Sinabi na pala sa'yo ni ate. Pasensya ka na ha. Ayaw ko lang maging pabigat sa'yo. Bakit naman ganun ang iniisip mo? Nandito ako para tumulong sa'yo. Anong tulong? Hindi mo ako matutulungan sa problema ko, Ann. At bakit hindi? Sinabi ko naman sa'yo, tutulungan kita sa lahat, di ba? Kaya, wag mo masyadong problemahin, maayos yan. Madaling sabihin yan kasi hindi ko yung nasa sitwasyon ko. Hindi nga ganun kadali yung problemang napasok ko, Ann. Naiintindihan mo ba ako, ha?
Huwag ka namang magalit sa akin. Gusto ko lang naman pagaanin yung mabigat na nararamdaman mo. Sa tingin mo gumagaan ang pakiramdam ko ngayon? Ann, problema ko to. Kaya ako ang dapat humanap ng solusyon. Ernesto, saan ka pupunta? Kathy, hindi ko alam kung nakatulong ba para pagaanin ko ang nararamdaman ng boyfriend ko. Or mas pinalala ko lang ang sitwasyon. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng pagtatalo pero iba yung naging reaction niya sa huling pagtatalo namin tungkol sa problemang kinasasangkutan niya sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit hindi man lang niya makita na nag-aalala lang naman ako sa kanya. Dahil mahal ko siya, Kathy G. Ganun naman talaga. Pag nagmamahal, diba? Lahat aalamin at titiisin mo para sa taong minamahal mo. At ganun ang nararamdaman ko para kay Ernesto. Kathy G. Dumating ang mga pagkakataon na palagi na siyang walang oras sa akin at bibihira na siyang tumawag or mag-text or ipaalam man lang kung nasaan siya. Pero ang lahat ng yon tinitiis ko. Kahit pa madalas pumupunta lang siya sa bahay kapag hihingi ng pera. Kesyo ipangreregalo sa mga problema niya, kesyo may sakit ang kamag-anak niya at kailangan ng panggamot. Yun ang palagi niyang dahilan sa akin. At dahil ako naman maawain at mahal ko nga siya, bigay ako ng bigay sa kanya. Ayoko kasing makikita siyang nahihirapan, Kathy. Kaya napansin ko rin ang tila ba pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Ate Lani sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ay nako, wala pa rin paramdam yung lalaking yun. Nasaan kaya yun ngayon? Teka nga, matawagan nga si Ate Lani, baka alam niya kung nasan si Ernesto. Hello? Sino to? Hello? Si Ate Ann mo to, Milo. Si mama mo ba? Nandyan? Si Mama ba, Ate Ann? Tatawagin ko lang po. Sige. Hello, Ate Ann? Saglit lang daw po ha. Nasa labas kasi may kausap pero papunta na din po. Sige lang, Milo. Hintayin ko na lang. Andito na po, Ate Ann. Eto na po. Hello? Hi, Ate Lani. Kamusta? Bakit na naman? Itatanong ko lang sana kung alam mo ba kung nasan si Ernesto. Ano bang paalam niya sa'yo? Kasi yung huling usap namin ang sabi niya may pupuntahan daw siyang training. Yun naman pala. Bakit mo pa siya hinahanap sa akin? Hindi ko kasi siya makontak. Hindi kasi naging maayos yung pag-uusap namin. Nagtalo pa kasi kami. Nandyan po ba siya sa inyo? Wala siya. At pwede ba, Ann? Hindi ako hanapan ng mga nawawalang tao. Kung may problema man kayong dalawa, labas na ako doon. Pati ako iniistorbo niyo Pasensya ka na ate ha. Hindi ko lang kasi talaga alam kung saan siya hanapin. Nagbabaka sakali lang ako na baka nandyan sa inyo. Ulitin ko, wala siya dito, okay? Bye. Oh, ano daw sabi? Wala raw doon Tinarayan pa ako ng kapatid niya na hindi ko alam kung bakit. Ang init ng ulo Malay mo naman may pinagdadaanan siya. Kung may pinagdadaanan sana, huwag naman siyang mandamay. Nakakainis naman kasi itong si Ernesto Hindi makontak yung cellphone. Teka nga, tawagan ko nga. Ay, out of coverage pa din. Nasaan na kaya yung lalaking yun? Baka naman kasi nagpapalipas ng sama ng loob. Aba, bakit siya magpapalipas ng sama ng loob? Di ba? Dapat ako yun? Sandali nga, bakit ba kasi kayo nag-away na dalawa? Papaano palagi siyang walang oras sa akin? Ang daming-daming dahilan tapos kapag pupunta, nagmamadali ng umuwi. Pupunta para lang manghiram ng pera. Paano naman kasi? Hinahayaan mong ganyanin ka niya. Konting lambing lang, labas na agad ng pera. Mahal ko Yan. Tsaka nadali.
Sa salitang, mahal ko eh. Ang tanong, mahal ka ba niyan? Ha? Aray ko naman, Kay. O baka naman mahal ka lang dahil sa nabibigay mo na pera, ha? Ewan ko sa'yo. Kathy G, aminado akong marupok ako at alam kong ganun din ang iniisip ngayon ng mga tagapakinig ninyo. Pero ganito pala talaga siguro kapag nagmamahal ka. Lahat magagawa mo para sa taong mahal mo. Kung minsan nga wala nang pakialam sa sasabihin ng iba dahil ang importante lang naman sa'yo ay yung masaya ka sa kanya. Kaya imbis na magpaka-stress ako sa mga bagay na hindi ko alam sa kanya, ine-enjoy ko na lang ang pagmamahal na binibigay niya sa akin. O bakit naman ngayon mo lang ako pinuntahan? Nahihiya pa kasi akong humarap sa'yo dahil sa away nating dalawa. Ay, Ernesto. Sandali lang. Alam kong marami na akong pagkukulang sa'yo, Ann. Uunahan na kita. Mali yung iniisip mo sa akin na pera lang ang habol ko sa'yo. I'm sorry, Ernesto. Alam mo naman ako kapag nagagalit. Kung ano-anong nasasabi ko. Hindi ko naman sinasadyang masabi yun eh. Alam ko, pero napag-isip-isip ko na mahal kita, Ann. At ikaw lang ang gusto kong makasama sa buhay ko. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. At puro na lang problema ang nabibigay ko sa'yo. Diba sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka lang. Ganun kita kamahal. Salamat, Ann, ha. Nakakapagod yung traffic. Buti na lang nakauwi na ako. Oh, si Ernesto tumatawag. Hello, mahal? Oh, mahal. Nakauwi ka na ba? Oo, nandito na ako sa bahay, mahal. Salamat sa date, ha? Wala yun. Siyempre, mas maganda naman kung paminsan-minsan ako yung nag-aaya ng date. Pero, pasensya na ha, kung sa mumurahing kainan lang kita dinadala ha. Eto naman, oh, ano ka ba? Wala yan sa mumurahin o mamahaling kainan. Ang mahalaga, yung pagmamahalan nating dalawa. Oo nga pala, salamat sa cellphone na binigay mo sa akin ha. Ang ganda, mahal. Ano ka ba? Wala yun. Basta ha, iingatan mo. Oo naman, mahal. Sige na, magpahinga ka na. Good night, mahal. I love you. I love you so much, mahal. Bye. Bye. Nako ate, talaga hiyang-hiya yung mga langgam sa inyo. Kanina kapag gustong lapitan, kakagatin ka na niyan sa sobrang kaswitan ninyo. Che, ewan ko nga sa'yo, Mengay. Wala ka bang pasok? Wala ate, rest day ko ngayon. Kaninong cellphone yan? Grabe pwede nang i-donate yan sa museum. Kay Ernesto to. Pinalitan ko kasi ng bago. Ay, bongga naman palang boyfriend mo, te. Maswerte siya dahil may sugar mommy siya. Ano, ulo ka? Panira ka talaga ng mood, no? Naaawa lang ako dun sa tao. Gumagana pa ba yan? Tingin nga, te. Teka, hindi ko nga alam eh. Teka, ako na magbubukas. Oh, ayan, nagbukas. Yun, nagbukas. Patingin nga ako saglit. Open mo yung messages. Chismosa ka rin, no? Ako ba, mana lang ako sa'yo. Dali na, buksan mo na yung inbox para makita natin bilis. Sige na nga. Ito oh, ikaw na magbukas. Lapag ko lang yung bag ko dun. Ayun, te, may nakita kong pangalan ng babae. Lani. Si Lani! Kapatid niya yan! Teka, ano bang usapan nila? Baka naman tungkol yan sa problema ni Ernesto sa probinsya. Babasahin ko lang, te, Mahal, umuwi ka na. Nagwawala si Ann? Dalahan mo kami ng merienda. Teka, ano sabi? Uy, te, meron pang isa. Uuwi na daw si bakla. Doon ka raw matulog sa kanya.
Nakakainis talaga. Teka sandali. Di ba sabi ni Ernesto, binata siya, te? Yun ang sabi niya sa akin. Yan na yan. Naku, te. Hindi sa sinisiraan ko siya, ha? Naloko ka niya nang wala sa oras, te. Teka. Hindi. Baka wala lang to. Baka masyado lang tayo nag-overthink, Mengay. Anong overthink? Yan o, kitang-kita, te. Nabasa mo din naman, di ba? Pero, Ay, naku, te. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yung lalaki na yan habang maaga pa. Kathy G, hindi ako makapaniwala na si Ate Lani na pinakakilala niya sa akin or pakilala niya sa akin ay asawa niya pala sa totoong buhay. Grabe yung panloloko na ginawa nila sa akin. Sobrang galit ang nararamdaman ko noon nang malaman ko ang totoo. Tinamaan ako ng matinding pagmamahal kay Ernesto kaya nagawa kong maging totoo sa relasyon namin at panghawakan ito. Kathy, pinaglaruan lang nila akong mag-asawa, pinaikot at ginamit. At ang masakit noon, ginawa yun sa akin ng lalaking minahal ko ng sobra-sobra. Sobrang hirap at sakit, pero mas mabuti na rin siguro to na nalaman ko na ang totoo. Siguro ginusto ng Diyos na malaman ko ang mga panloloko sa akin ni Ernesto sa paraan na nakababata kong kapatid at mabuti na lang. Masyadong maraming napapansin ito kaya nadiskubre namin ang panloloko ng lalaking minahal ko. Kailangan ko siguro talaga masaktan ng sobra para matuto. Kathy G, ang tanging hiling ko lang sa Diyos ay sana mawala na yung sakit at galit na nararamdaman ko sa kanya. At sana rin makonsensya si Ernesto at ang asawa niya dahil sa ginawa nila sa akin. Maraming salamat, Kathy, sa pagbasa po ng aking liham. Hanggang dito na lamang. Sana may aral po kayong napulot sa aking kwento. More blessing sa inyo pong programa. God bless you and God bless us all. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal ng sobra. Love Me, Kathy G.